What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe naman itong ibinulgar ni Madam Maharlika mga kababayan na pumusli di umano itong si FL Liza no, pa Dubai upang mautangan ang ibang bansa. Naku naman po. At ang kanyang alas pa na kanyang gagamitin ay itong Maharlika Investment Fund na kung saan ng mga retiradong mamamayan ang apektado. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na baka walang katotohanan itong investment na ito at ito'y ibulsa lamang ng mga araneta. Huwag naman sana. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung inyong maalala na last year pa pinagdedebatehan na ito no dahil walang malinaw na maibabalik ang investment o pera ng taong bayan dito sa proyekto ni Marcos. Katakataka na nga naman. Tila'y pinagloloko na lamang ang taong bayan upang makapangamkam na lamang di umano ang mga nauupo sa Malacanang. At isa na nga rito di umano, si FL Liza Araneta Marcos. Naku naman po. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Dato itong hinayupak na babaeng ito at hindi siya itinalaga dyan bilang isang officer o para mamahala nitong investment fund Eklabush na ito. Pinagtatalunan na natin ito last year pa nung naipasa ito dahil nga ang kukunin nilang pera dito, yung pera ng mga retirees, ang pera ng mga pensioners, Grabe, no? o ang pera ng bayan. Di ba? Ang sinasabi nila dito mga kababayan na kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng wealth fund para nga umangat ang ating bansa at nga mag-invest sila sa infrastructure, sa agriculture, at kung ano-ano pa mga Totoo kaya yun. para Wala tayo naman ay ang nangyayari. maging masaganang bansa. Dahil syempre ang pera ng ninyo ay invest daw. Pero ang question, bakit ayon sa ating source ay pumunta sa Dubai para mangutang? Naku po. Bakit ito sinisikreto? Okay, bakit ito sinisikreto sa taong bayan? Sinisikreto ng media o walang alam ang media na ito ay tumatakas na si Liza pumupuslit ng hinayupak para kayo ay ilulubog na naman kayo sa utang. Bakit kasama niya itong officer na ito na si Consing? Bakit si Liza ang nakikipag-meeting dito mga kababayan? Bakit siya? Yung Jutang Ginemes na yan, ulit-ulitin ko yung Addictus Benedictus Polboronic, Bartek. Bakit siya ang namumuno dito sa Maharlika Fund? Kasi ang intensyon nila mga kababayan ay talagang lokohin kayo at hindi i-invest yan. Yung invest, chika-chika, boom-boom lang yan. Pero mangutang na mangutang at i-shoot sa kanilang mga offshore accounts later on, o baka yung part na nga dito, ang part ng perang ito, dahil sinabi ni Consing sa kanyang interview, like I think January of this year sa isang website, sinasabi niya na kailangan nila ng ang Maharlika Fund ay kailangan ng 2 billion. Actually, they need, sabi nila dito, tingnan ko lang, kailangan nila ng $2 billion. Grabe. Right? Para laking pera nun. Panimula, okay? To start up, para makapag-invest ay kailangan nila ng $2.3 billion from Land Bank. Yung sinabi ko kanina na 75, was it 75 billion? Okay, tama ba? Tignan natin. Okay, yung sinasabi ko kanina, initial pa lang yun. 75 billion pesos. We're talking billion. Okay? Pero ngayon, ang sinasabi nitong officer na si Chief Executive Officer na si Rafael Consing ay kailangan ng 2.3 billion mula sa Land Bank, sa DBP at sa iba pang mga other government resources natin. Okay? Katulad ng PAGCOR, saan pa ba sila kukuha? Okay? Tignan natin. Ito.
Kailangan daw nilang bunuin ng $2.3 billion. Di maganda to mga kababayan na nasa hindi na nga magandang estado no ang bansa natin sa pagitan ng China tapos dadagdagan pa ng ganitong kalaking utang ang ating bansa ng administrasyong ito. Grabe naman po kayo. Yun, sa DBP, Bureau of the Treasury, Bangko Sentral ng Pilipinas, PAGCOR, ayun. Yun ang mga department ng gobyerno na kailangan makakuha sila ng total of 2.3 billion ngayong taon na ito to invest. Grabe. Pero ang question, bakit ngayong araw dumating si Lisa sa Dubai alas 10 ng umaga kasama itong si Chief Executive Officer Kunsing? Yun ang isang, sabi ko nga sa inyo, ang red flag dito sa ginagawa ng hinayupang na to. Lingid sa ating Correct. kalaman, buti na lang may mga mababait na puting ahas na At saka ang laking pera ng pinag-uusapan dito mga kababayan tapos wala mang pasabi sa media, no? Ano kayang itinatago nga naman ng mga ito kung bakit hindi pa sinasabi sa publiko? share nito sa inyo ng information. Katakata Pero ka ang sa nga. malaking katanungan, bakit kailangan mag-private plane ng lasinggerang si Lisa Tanas? At bakit siya ang kasama ni Konsing? Yan, dun pa lang tayo sa tanong na yan. Doon na magkakatalo na niloloko kayo ng gobyernong bangag. Saan nila dadalhin ng pera? Kukuha sila ng $2.3 billion, not peso, billion dollars from Land Bank, DBP at iba pang mga government resources natin, tapos mangungutang pa ayon sa ating source sa Dubai. Hindi pa nga sila nakapag-start ng invest. Ang sabi nila, mag-i-invest sila, i-invest nila ang pera para sa inyo, para sa ating para sa inyong paglago. 'Di ba? Dahil ang goal nitong ano na to ng fund na ito ay para nga magkaroon ng mga mag-i-invest sa mga local, international project para mag-generate ng revenue. Pero instead of mag-generate ng revenue, bakit ngayon nangungutang pa tayo based dun sa ating source? Bakit tayo mangungutang sa Dubai? 'Di ba? Kasi ang purpose nito para makapagpondo tayo dun sa mga infrastructure projects para kumita tayo, makikipag-partnership sa private partnership sa mga private businessman para kumita yung pera at para nga tayo ay umunlad. And anyway, sabi nga kung natatandaan ninyo yung mga magagaling sa finance na sinasabi itong Maharlika Investment Fund ay hindi akma sa Pilipinas kasi wala tayong mga surpluses, which is yung mga sobrang kinikita. Sobrang kinikita sa iba't ibang ahensya ng gobyerno from our Department of Treasury or sa BIR kung saan sobra-sobra yung mga nakokolekta nating taxes. Kumbaga, yung sobra na ito, right after na punan mo yung pangangailangan ng buong bansa. Ano yung mga pangailangan ng bansa? Let's say, na ibigay natin ang mga like pension, healthcare. Kumbaga walang nagugutom. Yun Kaya nga. sanabi ng mga eksperto na hindi ito akma sa atin sa Pilipinas kasi wala tayong ganyang sobra-sobrang pera. Yung sobra na tinatawag, sa layman's term, malinaw no mga kababayan na ilulubog lamang tayo ng Administrasyong Marcos sa utang, no? Grabe naman yan. Na sa isang pamilya, pinakain mo na lahat ang mga anak mo, nabili mo na ng damit, nakapasyal na sila, okay na sila. Tapos may sobra tayong, bilang isang family, si tatay may sobrang 5,000 kunyari. Tapos i-invest niya kung saan man yon. So, sabi ng mga eksperto, hindi akma sa Pilipinas. Number one, kasi corrupt ang gobyerno sa Pilipinas. So last year pa lang, naririnig nyo, sinabi ng mga nagpapaliwanag na hindi dapat tayo pumasok sa ganyang investment. Kasi nga, numero unong corrupt ang Pilipinas, nanakawin lang yung pondo. At dapat punan muna yung pangangailangan ng taong bayan at kung may sobrang pera, which is yung surplus nga, may sobra, doon tsaka tayo mag-i-invest. Pero
bakit gustong kinukuha na nga ng bangag na gobyerno itong almost 2.3 billion. Hindi pa na nakompleto eh. 2.3 billion dollars. Ang sabi ng kanilang executive officer na si Consing, within this year daw, last quarter of the year, ay makukumpleto na nila yung 2.4 billion US dollars para dito sa investment fund na ito. Kaya nga ang question natin, bakit pumuslit si Liza sa Dubai? Ngayong araw dyan, alas 10 ng umaga kanina dyan sa Dubai, ay nag-private plane siya para humingi ng ng utang o mangutang sa bansang Dubai. Nasaan ulit ang mga pledges na sinasabi ni Bangag Jr.? Bakit hindi niya kunin itong mga pledges na ito na sinasabi niyang bilyon-bilyon na sa pag-ikot niya sa buong mundo na may mga bansa na nagpe-pledge na mag-i-invest sa atin? Bakit mangungutang na naman tayo sa Dubai? Bakit hindi kunin kung merong mga pledges na ilagay dito sa sinasabi nilang Maharlika Investment Fund? So ito ay gaguhan, mga kababayan. Sabi ni Chin Chin Ising, yes, investment sa bulsa nila. May naramdaman ba kayo na umangat, ulitin natin, ang mga infrastructure sa bansa? Mayroon ba siyang mga naipatayong very nakikita ninyo na talagang pinakikinabangan ng bayan? Kasi ito yung isa sa mga layunin ng Maharlika Investment Fund para para mamumuhunan tayo sa lokal at sa international para tayo kumita ng pera. Kaya nga, ang gamit sa pamumuhunan ay pera ninyo. Pero ang question, maliban sa 2.3 billion na gusto nilang makumpleto within this year, bakit mangungutang na naman tayo? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa pag-i-invest through infrastructure, digital eklabush nila, through kung ano-ano man, healthcare, whatsoever. Bakit mangungutang? Tama. Bakit hindi pa nagsisimulang mag-invest? Kasi baka naman naubos na ang pera. Baka naman ang nakikita na lang natin ay figure laway lang. Pero ang actual pera ay na-transport na o na-transfer na sa kanilang mga offshore account. Bakit kailangan pumuslit si Liza papuntang Dubai ayon sa ating source, A1 information? Mga kababayan, kaya mga jutang ginis na media na to, laging mga nahuhuli o mga sarado utak o dahil takot kayo sa bangag na gobyernong ito. Di ba? Maliban pa sa mga binabayarang officials, mga directors, I believe kung tama yung pagkakatanda ko, di ba, ang sabi, magtatalaga sila ng mga tao like maybe 20, 30 people na nasa board, directors, at yung magmamanage itong investment na ito. Kaya nga ang question natin, bakit si Liza? Bakit siya ang nakikipag-usap? Kasali ba siya dito? Yang hayop na yan, wala siyang mandate, wala po siyang mandato. Buti sana kung inassign siya. Ni bangag niyang asawa, ni Marcos Jr., okay, sige, transparent sila na in-announce si Liza Tanas na ikaw ang mamuno dyan. Ikaw ang isa sa mga officers dyan. Wala naman. Ibig sabihin, panglilin lang. Pangloloko. Walang investment na nagaganap. Puro lang ngak-ngak. So, binabayaran lang itong mga taong nandiyan dyan as officers. I don't know magkano ang sweldo nila. Kung 30 sila, like kunyari, paglagay na lang natin 200,000 a month sila. O how many millions yan mga palangga? Doon pa lang sa sweldo ng mga ginayupak na ito, luging-lugi na yung bayan. Wala pa yung kickback. Wala pa yung impact. Kasi kung hindi corrupt, you know what, this investment, kung tayo ay sobra-sobra ang pera natin, maganda naman ang mga investment. Okay? Kahit ako may maliliit akong investment sa buhay. So magaganda naman ang investment.